John! Ito nga pala yung ginawa natin last time. LeBron James Colored Portrait. Nakalive yan sa Memo TV FB page from start to finish. Tips and tutorials. So, araw-araw tayo nagpo-portrait, nag-i-innovate. So, nasa proseso pa tayo. Pero, yung prosesong ginagawa ko, isi-share ko. Baka may madampot kayo. Kumbaga, naliligaw din kayo, kagaya ko. Mas may tama nyo. Right? So, ang ginamit ko nga palang needle sa balbas, sa lahat ng buhok, 7 RS. Ang stroke ko dyan, 2.8. Ang voltage ko dyan, 6 to 6.2. Circular motion. Ang ginamit ko dyan is ultra black. Sausaw ko sa ultra black, and then susunod, sausaw ko sa dark medium ng opaque. Circular ulit, tapos sausaw ko sa medium tone ng opaque, yan, spacing, kaya circular, yung hand speed mo sakto lang, para pagka nag-subside yung kulay, makikita mo yung parang butas-butas niya, dun mo i-highlights ng puti, pagka natapos ka na sa lahat. So, iba kasi ang dating ng balbas o buhok pagka circular motion na hand speed medyo mabilis ng konti, tapos hindi siya pure itim parang nagbe-blend siya ng opaque dark to light. Kung gusto mo magkaroon siya ng blend, kahit nasa malayo kala mo itim lang, di ba? So ayun, ang gamit ko nga pala dito sa highlights is nag 5RL ako dyan Wala kasing na-order na 3RL last time sa Diwata Tattoo Supplies. Yan. Kung mapapansin nyo, meron tayong flesh tone ng dark to light. Pero gaya na sabi ko sa inyo, nagsasawsaw muna ako sa dark ng red, dark crimson, meron din silang horror. Yun, sinasawsaw ko doon. Then sasawsaw ko sa opaque medium tone. Then sasawsaw ko sa choco brown, burgundy, caramel, ganun yung blend na ginagawa ko. So ayun, sa mata nag-highlights ako, then nag-RS din ako, then shading na rin. Nung nakaraan, nag-start ako sa sa baba, pataas, minsan nga palipat-lipat ako, pero wag ganun, kasi pag palipat-lipat ka, ang hirap ang hirap i-blend ng tama. So ang ginawa ko, uunahin ko yung ilong. Pagtas ko ng ilong, hindi mo siya mapaperfect sa una, kasi may tamang parang uhupa pa yung kulay niya. So lipat ka sa kaliwang mata o kanan, tapos lipat ka sa kanang mata o kaliwa, depende kung saan ka masisimula. And then makikita mo na may kulang pa sa ilong, pwede mo siyang balikan. Ang voltage ko dyan, ganun pa rin, 6, 6.2, 2.8 stroke. Noong nakaraan kasi, ang tigas ng pasok ng kulay nung 3.7 yung ginagamit kong stroke. Tapos 6.5 voltage. Basta, hindi ko lang kung tama o mali. Bala kayo kung gusto nyo kung sundin o hindi. Ang importante lang, araw-araw ko kasi siyang ginagawa, kaya nalalaman ko yung kung saan komportable. Ang gamit kong machine pala is Pro B3 ng Diwata Tattoo Supplies. And yung Tech Product Philippines, foaming, ink mixing solution, stencil sa MLC Tattoo Supplies naman, Tech Product Philippines. Yang parang flesh na pink, sasaw ko siya sa hot pink, and then sasaw ko siya sa light ng opaque, and then sasaw ko rin siya sa light ng flesh tone, then sasaw mo rin siya sa puti. Pwede rin naman na hot pink, flesh tone light, and then puti, yon, pwede rin yun. So may bago ako na-discover, like for example, paano ka ba magbe-blend ng parang patay na kulay na parang pang dark dun sa parang nalagyan mo na siya ng choco brown, caramel. Ang napansin ko lang nung sinawsaw ko yung ano ba yung sinawsaw ko? Nagsawsaw ako sa sa hot pink, tapos sinawsaw ko siya sa parang a light o medium tone ng opaque. Tapos sinawsaw ko siya sa dark to light ng flesh tone. Nagkaroon ako ng parang grabe, parang yung parang siya, hindi siya maitim, hindi siya light, sakto yung kulay niya.
pambangga siya sa dark to light. Ang ganda eh. Nakakatuwa rin. Basta ganun yung kulay ng blend. Pero kung dadere ka ng choco brown, dadere ka ng depende kung saan ka sanay. Tapos syempre, gumamit din ako dyan ng ayan, background na nagpa-practice kasi ako rin ng kung ano ba yung tamang contrast ng background para mas mapaganda. Ayan. Tapos, sa puti, gumamit ako dyan ng 7RL. Yan. Yan yung sinasabi ko sa inyo na yung pwedeng pang highlights. Ginawa ko nga pala dyan sa puti, nag 4.2 stroke ako para mas pasok yung kulay. Yan. Tapos sa ngipin, ang ginamit ko dyan ay parang mouthpiece kasi yan eh. Hindi ako masyadong nagputi dyan eh. Highlights lang. Huwag mong bubuin yung puti kasi titigas tignan eh. Yan. Yan yung Tapos kunin mo yung step by step yan. Lalo na dyan sa leeg. Siguro pa tayo. More practice pa tayo. Pero kagabi kasi pagod din ako eh. Tapos birthday ng pinsan ko. Sabi ko pahinga muna ako. Kasi nga si Jello nagiinom na rin eh. Hindi na kasi ako sanay ng walang live. Nasasayangan ako. Parang mas komportable na ako ng may live. Ayan. Tapos sa damit. Aminado naman ako dyan sa damit. Medyo pagod na ako dyan sa damit kasi. Ayan. Kumbaga parang mataas na yung voltage ko dyan eh. Ano ba yung voltage ko dyan? Parang na ako dyan, 3.8 tapos 6.57 na. Tapos yung stroke ko medyo madina ng konti. Ayan. Tapos yan, gumamit din ako dyan ng 19M1 yan eh. Ayan. So, sa lahat ng gusto magpatattoo po colored portrait better. Then, cover up, okay din And, nasa abroad pa kayo, pwede kayo mag-down to avail a free layout and schedule. Sa lahat naman ng gusto mag-model, PM lang kayo dahil talagang gusto kong mag-innovate, sali ng mga competition. Yan. So, happy Father's Day po sa lahat. And be consistent always be consistent sa buhay. Ano man pagod, ano man puyat, ano man yung ginawa mo kahapon, always be consistent. Lagi kang babalik kung ano yung ginagawa mo, sinimulan mo. Kasi, ang sipag ang magdadala sa'yo patungo sa gusto mong buhay. Right? Ito yung resulta ng ginawa natin. Pero promise to myself na mag-improve pa tayo. Kumbaga ibibigay pa natin yung best natin. Kaya sa lahat ng gustong magpatattoo dyan, may improvement na nagaganap. Thank you, Lord.